At magbunyi ang lahat, pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas, pagpapala niya ay laging bumubuhos. Purihin natin ang Diyos. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nakarating sa ilang ng Sin at tumigil sa Cadiz. Doon namatay at inilibing si Miriam. Wala silang makuhang tubig doon. Kaya nag-usap-usap sila laban kay na Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa'y namatay na kami sa harap ng tuldang tipanan kasama ng iba naming mga kapatid. Bakit pa ninyo kami dinala rito upang patayin? Pati ang aming mga hayop? Bakit ninyo kami inialis sa Ehipto at dinala sa disyertong ito na wala kahit isang butil ng pagkain, ni walang igos, ubas at granada? Wala man lang tubig." Nagpunta sina Moises at Aaron sa harap ng tuldang tipanan at nagpatira pa. Napakita naman sa kanila ang kaningningan ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Dalhin mo ang tungkod ni Aaron. Isama ninyo ni Aaron ang buong bayan sa harap ng malaking bato. Pagdating doon, magsalita ka sa bato at lalabas ang tubig para sa bayan at sa kanilang kawan." Kinuha nga ni Moises ang tungkod sa harap ng kaba ng tipan. Tinipon ni na Moises at Aaron sa harap ng malaking bato ang buong bayan. Sinabi niya, "Makinig kayo mga mapanghimagsik. Ibig ba ninyong magpabukal kami ng tubig sa batong ito?" Pagkasabi noon,
Makalawang pinalo ni Moises ang bato sa pamamagitan ng tungkod. Bumukal ang masaba ng tubig at nakainom ang bayan, pati ng kanilang kawan. Ngunit pinagsabihan ng Panginoon sina Moises at Aaron. Wika niya, dahil sa kakulangan ng inyong pagtitiwala na ipakilala ang aking kabanalan sa harapan ng bayan, hindi kayo makakarating sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Ito ang bukal ng Meriba, ang lugar ng paghihimagsik ng Israel laban sa Panginoon. Ipinakita niya dito ang kanyang kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan, ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga uwiting may tuwa at galak. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng iyong mga magulang nang nasa Meriba, sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, sila'y nakinabang. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay.
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay pahintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin na siya ang Kristo. Mula noon ay pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kinalang ipapapatay siya. Ngunit sa 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, "Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo." Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, "Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin nyo din po ang inyong katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, gaano po ba natin kakilala si Jesus? Marahil ang sasabihin ng ilan sa atin, "Father, bata pa lang ako, kilala ko na ang Panginoon. Kilala ko na si Jesus." At tatanungin ko po kayo, paano niyo po nakilala? Marahil sasabihin ng ilan, "Father, nung bata po ako, tinuro po sa akin ng nanay at tatay ko ang buhay ng Panginoon." Marahil ang ilan sasabihin, "Nung bata po ako, tinuro po sa akin ng lolo at lola ko." May nagturo sa atin. Marahil ang sasabihin din ng ilan, "Father, kilala ko ang Panginoon dahil halos araw-araw nagsisimba ako. Nakikinig ako sa sermon ng pare. At sa aking pakikinig, nakikilala ko ang Panginoon." Marahil ang sasabihin din ng ilan, "Nag-aral ako. Nagpakabihasa akong pag-aralan ng buhay ng Panginoon." Maraming paraan upang makilala si Jesus. Pero magandang simulan, mga kapatid, yung ating pagdinilay na tingnan yung ating ebanghelyo para sa araw na ito. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Sino ako? Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At anong sagot ng mga alagad? "Kayo daw po si Juan Bautista." Tandaan natin, noong mga panahon na yon, si Juan Bautista ay nakikilala. Marami ang nakikinig sa kanya. Marami ang sumusunod sa kanya. "Kayo daw po si Propeta Elias." "Kayo daw po si Propeta Jeremias." Ito'y mga dakilang propeta. Pero anong tanong sa kanila ng Panginoon? "Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" At anong sagot ni Pedro? "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos." Mga kapatid, magkaiba po ang katanungan, ngunit magkaiba din ang kasagutan. Marahil magandang tingnan din po natin yan sa pagkakilala natin sa Panginoon. Pwede nating makilala ang Panginoon sa pakikinig, sa pag-aaral, pero mas makikilala natin ang Panginoon kung tayo ay may malalim na ugnayan. Iba ang pagkakilala sa Panginoon sa pakikinig, sa pag-aaral, at iba din ang pagkakakilala sa Panginoon ng may malalim na ugnayan. Mga kapatid,
ang pagkakilala sa Panginoon ay hindi lang po pagkakaroon ng malalim na kaalaman, bagkus ang pagkakilala sa Panginoon ay pagkakaroon ng malalim na ugnayan. Kaya mga kapatid, kapag tinanong tayo ni Jesus, sino ako para sa inyo? Huwag lang tayong magbigay ng mga kabisado nating mga sagot. Bagkus masagot natin ng Panginoon dahil meron tayong malalim na ugnayan sa Kanya. May malalim tayong relasyon sa Kanya. Dahil ang tunay na pagkilala sa Panginoon, natatamo sa malalim na ugnayan. Ang tunay na pagkakilala sa mahal na pong Jesus Nazareno, natatamo sa malalim na ugnayan. Kaya ano po ang hamon sa atin dito mga kapatid? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, ang mga alagad gustong sumunod sa Panginoon, pero sinasabi dito sa ating ebanghelyo, pinahiwatig ng Panginoon yung kanyang daranasin. At anong daranasin ng Panginoon? Siya ay tutungo sa Jerusalem. At sa Jerusalem, makatatanto siya ng maraming pagdurusa at paghihirap hanggang sa kamatayan. Kaya nga, hindi yun ang matanggap ni Pedro. Kaya anong sinabi ni Pedro? Jesus, halika nga dito, pumunta tayo sa gilid. At anong sabi niya sa Panginoon? Panginoon, huwag namang itulot ng Diyos. Hindi po dapat ito mangyari sa inyo. Ngunit anong sabi sa kanya ng Panginoon? Lumayo ka, Satanas. Dahil alam ni Jesus, mga kapatid, na kasama sa pagkakilala sa Kanya, kasama sa pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya, ay harapin din ng mga pagdurusa, kagaya niyang pagharap niya sa iba't ibang pagdurusa. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi ho madali ang sumunod sa Panginoon. Hindi po madali ang magbata ng krus. Hindi po madali ang tunay na sumunod kay Jesus. May mga pagkakataon pa nga po, ang sasabihin ng ilan, Father, alam niyo po, mula po nung naglingkod kami sa simbahan, parang mas humira pa po yung buhay namin. Dati po, tahimik lang naman ang buhay. Pero nung naging miyembro po ako ng mga iba't ibang ministries, parang sumama pa po. Father, dati po okay naman po eh. Pero nung naglingkod po ako sa simbahan, bakit doon pa ho nawala ng trabaho ang mister ko? Bakit doon pa nawala ng trabaho ang anak ko? Bakit nagkasakit pa po ako? Mga kapatid, hindi po garantiya ang paglilingkod na kung saan wala tayong pagsubok na harapin. Ngunit sa buhay natin, humaharap tayo sa iba't ibang pagsubok. Pero mapapansin din po natin, kahit anumang pagsubok ang harapin natin, kung malalim ang ugnayan natin sa Panginoon, mapagtatanto natin ang pagpapala at biyaya. Uulitin ko po, may mga pagsubok kang haharapin, may hirap ang buhay. Pero paano natin na paglalagpasan ang lahat ng bagay na ito? Malalim na ugnayan, malalim na relasyon. Dahil sa pagkakaroon natin ng malalim na ugnayan at relasyon, may pagpapala at biyayang naghihintay para sa atin. Mga kapatid, kilalanin natin ang Panginoon at tunay natin siyang makikilala kung meron tayong malalim na ugnayan sa Kanya. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hayaan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, tanungin din tayo ng tanong na ito.
Sino ako? Sino ako para sa inyo? At nawa, masagot natin si Jesus. Hindi lamang basta meron tayong kaalaman sa Kanya, kundi masagot natin siya dahil meron tayong malalim na relasyon at ugnayan sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang ating pinagninilayan ng simulain ng ating simbahan, manalangin tayo ng may bukas na puso sa ating Diyos Ama para sa sarili nating pangangailangan at ang pangangailangan ng sandaigdigan. Ang ating panalangin, buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mahal na Papa, ang tagapagmana ng tungkulin ni San Pedro, naway gamitin ng matalino at ayon sa kalooban ng Diyos, ang kapangyarihan ng susing ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa mga may tungkulin ng pamumuno sa mga lipunan, naway hindi manaig ang kapangyarihan ng kasamaan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Sa paningin ng mga sumasampalataya, naway hindi mawala si Kristo na kanilang panulukang bato at pundasyon ng buhay. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway maaalalayan at matulungan ang kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na sa buhay na ito, naway makatagpo ng kapahingahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Buhay na Diyos, basbasan mo ang iyong bayan. Amang pinagmumula ng lahat ng karunungan, ipinagkakatiwala ng iyong anak ang kanyang kapangyarihan sa simbahan. Habang inaalay namin ang aming mga panalangin, tulungan mo kaming maging ganap ang iyong kalooban sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo mo na po ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila'y inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit, sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang ay yung tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo, na aming malwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan
ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.